Amen po, muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd's Stop, no? Pag-usapan po natin mga kapatid, lagi natin naririnig yung salitang give, and it will given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured out into your lap, for the measure you use, it will be measured to you. Pag-usapan po natin, mga minamahal kong kapatid, no? Give, it will be given to you. No, the emphasis po, the principle of generosity and reciprocity. Ang ibig sabihin, ang principle po ng pagbibigay at ang pagbabalik. No, ito po yung ating pag-uusapan. It is a cultural context, no, of the time. Giving was not only a religious duty but also social expectation. Yung po ating pagbibigay sa simbahan, pagbibigay sa Diyos, hindi lang po ito religious duty. Ito rin po ay social expectation. No, umaasa din po ang kongregasyon na ang simbahan ay of course makakatulong sa miyembro, makakapag-provide ng bahay panambahan, maaalagaan ng simbahan, magagamit sa activities ng Panginoon ang mga ating mga ibinibigay. No, the act of giving is seen as a reflection of one's faith and trust in God's provision. Now, this principle is echoed in one scripture such as Proverbs 11:25. Sabi nga po, which state a generous person will prosper, whoever refreshes other will be refreshed. Sa Tagalog po, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak natutulungan. So this is the idea of God's reward. So those who are generous with their resources, with material or spiritual. Ibig sabihin, may reward po ang Diyos. No, kaya ang sarap pakinggan. So, tignan po natin ano po ibig sabihin ng good measure, pressed down, shaken together and running over. No, the imagery comes from the marketplace, no, practices of the time. No, kinuha po ng Diyos yung example sa pamamagitan ng mga nagtitinda ng palay, ng bigas, no, where grains or other commodities were measured, a good measure. Yung pong inaasahan, siksik liglig, no, a good measure. Pag sinabi pong good measured, a good measured po refers to a full and honest measure. Ganun din po yung ibabalik natin sa Diyos. Pag tayo po ay tapat, tamang sukat ang ibibigay ng Panginoon. No? While pressed down, shaken together and running over, tayo nga po pag namili tayo sa ng bigas, gusto natin good measure, tama ang timbang. Press down, gusto natin siksikin pa, no, shaken, inuuga-uga pa natin, no, para magsumiksik lalo, and running over, gusto nating umaapaw pa. Ganon din po ang Diyos pag nagbigay, no, tayo po ay tatanggap din ng pagpapalang katulad kung paano po tayo nagbibigay sa Panginoon. It describes the process of ensuring, no, the container is filled to its maximum capacity. Ganon po ang Diyos. Maximum capacity ang matatanggap to those who are giver. No, this phrase suggests abundance and overflowing blessing, mga kapatid, and indicating that God's reward for generosity are not just inadequate. Pag nag-bless ang Diyos, hindi lang pantay. No, abundant po, mga minamahal. It reflects the nature of God, nature of God's grace, which is lavish and overflowing. Ganun magbigay ang Diyos. Sabi nga po, will be poured out into your lap. In ancient time, alam nyo yung mga nagsusot ng apron, nire-represent po nito pagka namimili sila, minsan ang ginagamit nila apron na kasi hindi na kayang hawakan ng kamay nila. No? Ganun po ang Diyos. Which could be used scary times, the image of something being poured into one's lap. Pag may nilalagay sa kanilang mga laylayan, sa mga apron nila, signifies receiving an abundance that is more than one can hold. Ibig sabihin, hindi mo na kayang hawakan. Kaya kailangan mo na kaya yung lap mo, kukunin mo na apron sa lap mo, yun ang ipangsasahod mo sa pagpapalang ibinibigay ng Diyos. No, the praise underscore, no, the personal and direct natures of God, blessing po, suggesting that they will be evident and tangible in one's life. Hindi po pwede na pagpapalain tayo ng Diyos at hindi mo mararamdaman. Pag nagpala ang Diyos, mararamdaman nyo. May narinig akong isang quote. Sabi po sa quote, no, sa success.com ni Ben Carson, happiness doesn't result from what we get, but from what we give. No? Totoo po mga minamahal, na ang kaligayahan, na ang joy, hindi natin makukuha sa pamamagitan ng pagtanggap, pero sa pamamagitan ng pagbibigay. Blessed those who are received, blessed are those who give than to receive. Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd's Stop. Nawa po, naunawaan natin ang salita ng Diyos, no? Sa Luke 6:38. Give, and it will given to you,
Now, good measure, pressed down, shaken together, and running over, and will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung ano po ang ating binigay, yun din po ang pagpapalang ibabalik ng Panginoon. Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd Staff. God bless you all po.